Alam niyo po ba na itong si Senator Jinggoy ay pinasasampahan na po ng kaso mga kababayan at itong si Bunoan patungkol po dun sa flood control. Ngayon mga kababayan, ito yung hindi expected ni Jinggoy Estrada na isasagot ni Cayetano. Talagang ang nangyari dito, walang magagawa ang Senado para po dito kay Jinggoy Estrada. Kung sakaling magkaroon po ito ng warrant at arestuhin at kung sakaling magtago sa Senado, itong si Jinggoy mga kababayan maaaresto at maaaresto po siya. Ano po, unlike dito kay Bato na pinortektahan, gumawa ng paraan ng Senado, nagkaroon ng drama para lamang po protektahan etong si Bato. Pero etong si Jinggoy mga kababayan, iba yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. At dito, magugulat yung mga didisit ha, kasi iba ang sinasabi ni Bongo mga kababayan patungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. So ngayon ito, pakinggan po natin. Evan, ano ang mga kaso ang inirekomenda ng DOJ na isampa sa mga respondent? Pakinggan nyo to ha. Bernard, kasong plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials Dami. ang inirekomendang ikaso ng ombudsman dito sa mga sangkot na individual. Batayan sa resolusyong kanilang natanggap mula sa Department of Justice. Pinakamabigat dito mga kababayan, yung plunder, graft at saka yung malversation. Napakabigat niyan mga kababayan. Talagang may kakulong dyan si Jinggoy Estrada kung mapapatunayan talaga mga kababayan na matibay yung ebidensya laban po sa kanya at sangkot talaga siya dyan. Diba? Parang katulad ni Joel Villanueva. Kung sakaling si Joel Villanueva mga kababayan ay alabsa ng arrest warrant dun sa kasong kinakaharap niya, may kakulong talaga siya dyan. Parang katulad din nito si Jinggoy Estrada. At saka kung hindi nyo pa napapansin mga kababayan, di ba pinagbabanggit kanina yung ibang mga position about po sa chairmanship nung ibang mga senator. Pero yung para kay Joel Villanueva mga kababayan, ano yung sinagot ni Alan Peter Cayetano? Bukas na. Di ba biruin nyo, bukas na yung isinagot ni Alan Peter Cayetano dito sa pwesto na para dapat kay Joel Villanueva, yung majority floor leader mga kababayan. Di ba dapat kay Joel Villanueva yon, pero nung pinag-uusapan na yung tungkol doon, ang gusto mangyari ni Alan Peter Cayetano parang ibigay sa iba. Kasi nga iniaalok yan kay Senator JB Ejercito pero tinanggihan ni Senator JB. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan pa natin. Hawak na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon mula sa Department of Justice National Prosecution Service laman ng komprehensibong preliminary investigation report patungkol sa mga sangkot sa umano'y pagmamanipula ng pambansang pondo noong 2025 mula sa yugto ng National Expenditure Program hanggang General Appropriations Act. Napag-alaman din ang mga umano'y bid rigging o pandaraya sa mga kontrata na pinopondohan ng gobyerno. The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Diba? Kasama rito sina Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bunoan, iba pang DPWH officials na sina Bong Dinglasan, Denrel Cortuna, Manny Bulusan, Arturo Gonzales at iba pang mga individual. Bagamat mga sangkot rin, inirekomendang wag nang isama ang yumaong. Biruin nyo kung gaano mga kababayan katitindi itong kinakaharap nilang kaso, plunder, graft at iba pa, kabilang dyan yung malversation. Ngayon, ang DOJ mga kababayan ay nakikiusap sa ombudsman na kasuhan na ito pong sina Jinggoy Estrada at itong sina Manuel Bunoan at yung iba pa nakasamahan po nila na nangurap ng pera ng bayan. So sa kahihintay ng mamamayang Pilipino, unti-unti na nagkakaroon mga kababayan ng hustisya patungkol po sa paglustay ng pera ng taong bayan at patungkol po sa mga isyu ng kickback, sa maanumalyang flood control. Dahil nga pag nakulong itong mga ito, yan ay yung masasabing utay-utay na kahit papaano nadadali yung mga big fish. So ngayon ituloy pa natin. At iba pang mga individual. Bagamat mga sangkot rin, inirekomendang wag nang isama ang yumaong dating DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral, pati ang dating DPWH officials na ngayon state witnesses na sina Roberto Bernardo, Gerard Opulencia at Henry Alcantara kapalit ng kanilang matitibay na testimonya. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang mga individual na ito ang nadidiin sa legislative records
position description forms at sinumpaang transcript sa Senate Blue Ribbon Committee na nagdedetalye ng mga umano'y pagmamaniobra at pagkamkam ng 30% na komisyon mula sa regional flood control projects. Alam nyo mga kababayan, pag hindi inayos ni Alan Peter Cayetano, yung pagsasalita niya about dito sa kakaharaping kaso ni Jinggoy Estrada, maniwala kayo sa hindi mga kababayan, itong si Jinggoy, malaki ang posibilidad na lumipat po sa minority yan. Dahil alam naman natin na kahit hindi na protektahan si Jinggoy yung makisimpatya ka lang ba? Pero dito po kay Alan Peter Cayetano, iba yung sinasabi niya mga kababayan, na para bang ipinapahiwatig niya na local court yan kaya wala siyang magagawa. Posibleng humarap ang mga ito sa kasong plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery and receiving gifts by public officers at corruption of public officials. Nakaw! Ngayong hawak na ng Ombudsman ang resolusyon, magsasagawa sila ng independent review o sariling pagsusuri sa resulta ng investigasyon ng DOJ. Nako po. Mukha atang lahat na-checkmate sa laro ni Presidente. Mukha atang lahat ay na-checkmate Bakit kanyo mga kababayan? Tingnan nyo yung isang ganid sa kapangyarihan, ngayon kailangan niyang patunayan na patas siya. Kasi pag hindi niya pinatunayan patas siya, sisingilin siya ng taong bayan. Ganon katindi mga kababayan, yung sakit ng ulong pinasok ni Alan Peter Cayetano. Alam naman natin, di ba, na itong si Cayetano hindi talaga patas. Ngayon, kailangan niya mag-pretend na patas siya sa mata ng publiko dahil pag hindi naging maganda ang resulta ng impeachment ni Sara Duterte, kahit matibay ang ebidensya, laban po sa kanya, talagang hahabulin ng mamamayang Pilipino si Alan Peter Cayetano. Ngayon, mga kababayan, mukhang delikado ang presidency ni Alan Peter Cayetano dahil nga paiba-iba ang sinasabi niya patungkol dito sa kinakaharap na problema ng mga kaalyado niya. Katulad nitong si Jinggoy na parang ang dating inilalaglag niya. The possible outcomes of the office's independent evaluation include affirming the findings of the Department of Justice, amending the resolution, or reversing the findings altogether. Bernard, pagkatapos maisagawa ng Office of the Ombudsman ang kanilang independent review, yun naman ang pagkakataon para antabayanan natin kung sino-sino mga opisyal at ano-anong mga reklamo o kaso ang formal na ihahain ng anti-graft body sa hukuman. Nako! Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Bernard. Ivan, matapos matanggap ng Ombudsman itong rekomendasyon ng DOJ, ang tanong ng ating mga kababayan ay hanggang kailan daw sila mag-aantay para formal na meron ng makasuhan dyan sa flood control scandal. May nabanggit ba ang Ombudsman? Bernard, hindi nagpaunlak ng mga katanungan itong si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ngunit noong mga nakaraang mga panayam ni Ombudsman Rimulya sa media, palagi nitong sinasabi na mayroon ng mga nahihinog na kaso sa flood control scandal na patuloy nilang iniimbestigahan. Anya, kailangan lamang maghintay ng tamang pagkakataon upang sabihin nila sa publiko kung sino-sino na yung kanilang sasampahan ng kaso sa korte. Ay sa kanila, ayaw nilang pangunahan itong mga kanilang ginagawang investigasyon, lalo na at confidential yung iba sa kanilang mga hawak na kaso. Bernard. Maraming salamat, Evan. Kita nyo kung gaano kabigat mga kababayan ang kakaharapin na problema ni Jinggoy Estrada. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, talagang naniniwala ako na may impeach po talaga itong si Sara Duterte. Kasi pakonti na ng pakonti yung Duterte senators dyan po sa Senado. Lalo na pagka nakulong isa-isa yung mga yan. Sino na ang tatayo para protektahan? Ito pong si Sara. Lalo na't nag-iiba na ang sinasabi ni Senator Bongo. Mas matimbang sa kanya ang tawag ng tungkulin kaysa sa pagiging DD shit. Di po ba? So ngayon kung pakikinggan po natin mga kababayan, etong ambush interview kay Alan Peter Cayetano, iba ang sinasabi niya Kinikredit natin to sa GMA7 Sana hindi tayo i-copyright. Ano po, dahil iba yung sinasabi niya dito. Pakinggan nyo SP, paano kung hulihin si Jinggoy? Napanood yun sa ombudsman na baka maulit yung kay Bato? It'll take time pa. Are you willing to protect Jinggoy rin po, sir? Ang layo, local court yung kay Jinggoy international yung... Patay! Pakinig nyo mga kababayan. Ang layo.
Local court kasi yung kay Jinggoy eh. Yung sa isa, international yung sa isa. Ibig sabihin mga kababayan, nilaglag niya si Jinggoy dito. Sabi niya pa nga dito, it will take time pa. Pero nung tinanong kung poprotektahan din ba ng Senado sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano itong si Jinggoy, ano yung sinagot ni Jinggoy? Malayo. Local court kasi yung sa kanya, yung sa international yung sa isa. Ibig sabihin mga kababayan, hindi talaga nila poprotektahan etong si Jinggoy Estrada. 'Di ba? Kaya ikaw Jinggoy, magbago ka na ng pananaw. 'Di ba? Hangga't maaga pa patalsikin niyo na yan si Cayetano, nako. Sa totoo lang. 'Di ba? Di biruin yung mga kababayan yung pagkakasabi niya dito. Ambush interview kasi to. Ambush interview to. SP, paano kung hulihin si Jinggoy? Napanood yun sa ombudsman na baka maulit yung kay Bato? It'll take time pa. It take time pa. Are you willing to protect Jinggoy rin po, sir? Ang layo, local court yung kay Jinggoy eh. International yung... Binanggit pa talaga ang pangalan ni Jinggoy mga kababayan. Ang layo. Local court kasi yung kay Jinggoy eh. International yung sa isa. So ibig sabihin mga kababayan, yan indikasyon niya na nilaglag niya na etong si Jinggoy. Diba kung sa iba-iba sasabihin niya sa titingnan natin kung ano yung magagawa natin para kahit papaano matulungan siya at hindi siya mapabayaan ng Senado. Pero iba yung sinabi niya dito mga kababayan eh. Napakalayo daw kasi gawa ng etong kinakaharap na problema ni Jinggoy, local court. Samantalang yung kay Bato kaya protektado nila, international daw kasi yon mga kababayan. So ibig sabihin, talagang inilaglag ni Chis Escudero, ni Alan Peter Cayetano, ito pong si Jinggoy Estrada. At hindi talaga niya tutulungan, malabo. Malabong tulungan mga kababayan. Hindi ba mas madali kapag ka local court? Kaya nga di ba? Kung sa iba-iba sasabihin niya mga kababayan na hanggat wala namang warrant of arrest, makakaasa siya ng suporta mula sa Senado. Pero kapag lumabas na yung warrant of arrest niya, kailangan niyang mag-surrender para harapin yung mga kasong kakaharapin niya. Di ba mga kababayan? Pero kung tutusin ito para sa akin in my personal opinion, tama lang din yun na sinabi niya mga kababayan na kailangang harapin. Sa madalit salita, hindi niya lang siguro madiretso na kailangang harapin ni Senator Jinggoy yung kaso niya kasi mabigat talaga mga kababayan. Plunder, graft and corruption, malversation, mga mabibigat na kaso po yan at hindi po basta-basta yan. Kaya nga dapat lang talaga naharapin ni Jinggoy yan at kapag napatunayan na siya ay nagkasala, dapat talagang mabulok yan sa bilangguan. Dapat talagang mabulok sa bilangguan yan. Yun yung pinakamainam na paraan para managot siyang mga yan. So ngayon mga kababayan, tuloy pa natin yan. Speaking of betrayal, pakinggan nyo yung sinabi ni ni Bongo dito. Kasi kung kay Robin Padilla yan, iba sasabihin niya. At kung talagang legit na didishit ka, iba sasabihin mo pero kay Bongo mas matimbang talaga ang mga taga-suporta niya, yung pinagsisirbisyohan niya, kaysa po talaga sa mga Duterte. At saka di ba mga kababayan, hindi talaga close si Sara Duterte at saka si Bongo. Actually, ayaw nga gawing na vice-presidente ni Sara. Kung sakali tumakbo si Sara, ayaw niyang gawing vice-presidente si Bongo. Kaya nga kung tutusin, mas pinili ni Sara noong 2022 na tumakbo under ni PBBM kaysa tumakbo ng presidency na ang katandim niya itong si Bongo. Kasi hindi talaga maganda yung relasyon nilang dalawa ni Senator Bongo. So ngayon ito, pakinggan nyo. Trabaho po namin yan. It's our mandate. Nakasulat doon sa kanina nung nag-oath kami na maging impartial po kami. Gagawin po namin ang aming trabaho ayon sa batas at constitution. At ako naman po, Ayon sa batas at saka sa konstitusyon, ibig sabihin mga kababayan, kapag matibay yung ebidensya labang kay Sara Duterte, hahatulan niya ng, eto kung totoo ang sinasabi niya hahatulan niya mga kababayan ng guilty, hindi acquittal. Sana maasahan ka ng taong bayang Senator Bongo. Sa bagay, lahat naman ang gagawin yung kilos galaw sa Senado, bantayan ng mamamayang Pilipino. Dahil nga napakahalaga sa taong bayan, etong pinag-uusapang ito. At kapag pumalpa kayo, kayo mananagot sa mamamayang Pilipino, lalo na at kasabay ng impeachment na ito, magsisimula din yung tinatawag na People's Court. Ibig sabihin,
taong bayan ang huhusga sa mga ginagawa ninyong kilos dyan sa Senado. Anyway, tuloy pa natin. Po, ang magiging decision ko is guided by Diyos po. Pagdadasal ko po parati yan. Ilabas natin yung katotohanan. The Yan! truth naman po. Yun naman ang inaantay ng Pilipino sa ngayon. Nakaw! Lumabas yung katotohanan. Ako naman, kung may makita akong kasi Alam mo, Senator Bongo, ganito Alam mo, Senator Bongo, ganito makinig ka. Pag na-impeach si Sara at nilabanan mo si Baste, malaki posibilidad na matalo mo pa si Baste Di ba? Yan ang isipin mo, Senator Bongo. Kapag ka na-impeach si Sara at bumoto ka ng guilty kay Sara at ikaw ay inawitan tumakbo ng mga taga-suporta mo, malaki ang posibilidad na matalo mo pa si Baste. Kaya kung ako sa'yo, talagang tuluyan mo na yan. Tuluyan mo na yan. sinungalingan, Pag matibay ang ebidensya, tuluyan mo na yan, i-impeach mo na yan. Gayon lang yun. magtatanong po ako rito. Ito yung tamang korte. Ibig ko sabihin, the proper avenue na tayo po'y mailahad natin ang lahat, mailatag natin ang lahat. At bilang binoto po ng 27 million Filipinos, Nakaw! hindi ko po sasayangin Yan yung na. tiwalang binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho po ako. Gagawin ko po ang aking mandato bilang Senator Judge. Magiging impartial po ako. Ngunit gusto kong lumabas yung katotohanan. Yun po ang inaantay ng taong bayan, lumabas yung katotohanan. At pag may nakita akong kasinungalingan, magsasalita po ako rito. Ayan. Yan yung sabi ni Bongo, mga kababayan. Pero tingin ko, Senator Bongo, baka malabo ka na umabot sa botohan. Kasi baka mamaya lumabas yung arrest warrant mo, ikaw na ang sunod na arestuhin. Diba? Ito pa yung isa, mga kababayan. Naman po yung inaantay ng karamihan na mag-convene. So, mandato po namin na kampanan po ang aming tungkulin bilang Senator Judge. And dapat po maging impartial po kami. Whether Duterte Black, kung anong black man po yan. Pilipino po kami. Dapat gampanan namin ang aming tungkulin. At ako naman, magiging impartial po ako. Pero tandaan nyo, mga kababayan, kahit sabihin niya na magiging impartial siya, kahit ilaglag niya si Sara Duterte, ano po dito sa impeachment na ito, tandaan nyo po na ang mga politiko may kanya-kanyang interest yan. 'Di ba? Alam naman natin pare-parehas na mananatili pa ring berde etong si Senator Bongo. Ibig sabihin, may dugong didishit pa rin siya. At hindi basta-basta mawawala yan. Ngayon, mga kababayan, ito lang may papayo ko kay Senator Bongo. Kapag ka na-impeach etong si Sara, halimbawa matibay ang ebidensya labang kay Sara, tapos pinipilit ka ng kampo ni Sara na i-acquit mo kahit matibay naman yung ebidensya laban sa kanya. Kung ako sa Senator Bongo, wag mong susundin yung mga kaalyado ni Sara. Much better hatulan mo ng guilty yan pag matibay ang ebidensya. At ngayon, pagka wala na si Sara at na-impeach na yan, labanan mo ng pagka-presidente si Bongo para mahati yung boto ng mga didiset. Inihalal po ako ng 27 million Filipinos. Pinagkatiwalaan po tayo ng 27 million Filipinos. Hindi ko sasayangin yun. Magiging impartial po ako, ngunit dapat lumabas po yung katotohanan. Tama! The truth ang importante rito. Yun yung inaabangan ng Pilipino rito, yung katotohanan. So, kung meron akong makitang sinungaling, kaya nga pwede ako nagsalita ng mga nakarang araw. May makita akong sinungaling dyan sa pinipresenta, sasabihin ko, sinungaling nga. So, ito na yung pagkakataon natin. Ito na yung pagkakataon na dapat ilabas po yung katotohanan. Marami tayong nakikita nung sa paglilitis noon. Ayun sa kanilang hearing, may mga nakita tayong sinungaling. Dito natin tatanungin. Ito na yung pagkakataon kong makapagtanong at makapag-desisyon, Sir, hindi nyo hadlangan ng trial? Hindi nyo po kayo po ay pabor? Mandato po namin yun, trabaho po namin Senator. So ibig sabihin magpapatuloy yung trial at hindi ko kontrahin ng Duterte. Kasi 'di ba dati ang sinasabi nila, mga kababayan, ang sinasabi katulad din na Robin Padilla, ang sinasabi nila talagang talagang buboto sila ng no.
Ibig sabihin, i-acquit nila itong si Sara Duterte. Pero nung nakita nila mga kababayan yung nangyari kay Bato de la Rosa, nung nakita nila yung hindi pag-attend ni Sara Duterte, yung puro kapalpakan ni Sara, yung pagiging incompetent, inutil ng ating Vice Presidente at yung hindi pagharap para magpaliwanag, yan ang siguro mga kababayan na nagtulak sa kanila para iba yung sabihin nila ngayon. Na parang ang dating, yung serbisyo nila sa taong bayan at hindi na sa Duterte. Pero gaya nga ng sabi ko, si Senator Bongo, may dugong didisit pa rin yan kaya mahirap paniwalaan. Tama ba itong pagka... Tulong na lang, okay na? Sir, tingin niyo po maganda humarap din dito si VP Sara para Maganda! Antayin na lang po natin ang korte. Desisyon naman po yan ng korte. We are 24. Kung ano po yung dapat at nararapat ayon sa batas. Sir, will you be joined by Senator Padilla and Senator De La Rosa today? Will you be joined? May idea po ba kayo kung pupunta po sila? Bakit po ako ang tatanungin niyo? Senator Judge po ako rito. Sila po ang tanungin niyo. Thank you, sir. Sila, ano na? Ayan. Maliwanag mga kababayan pero ako gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, kung si Senator Bato talaga, si Senator Bongo, totoong may puso para sa mamamayang Pilipino, dapat kapag matibay yung ebidensya labang kay Sara Duterte, kaysa i-acquit mo yan, much better, Senator Bongo, sundin mo kung ano yung panawagan ng taong bayan na hatulan na ma-impeach yung si Sara Duterte kung matibay ang ebidensya laban sa kanya. Kasi unang-una, Senator Bongo, total naman, hindi naman kayo okay ni Sara eh. 'Di ba? Kahit minsan, di naman niya pinahalagahan yung sakripisyo mo sa pamilyang Duterte. Much better na maging patas ka na lang kaysa sa maging, kaysa sa maghudas ka sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Kapag matibay yung ebidensya labang kay Sara Duterte, much better bumoto ka para mag-guilty o much better, hatulan nyo ng guilty etong si Sara. Pero kung hindi naman matibay yung ebidensya labang kay Sara Duterte, o di wala namang problemang i-acquit nyo. Kaso nga lang, sa panahon kasing ito ngayon, lalo na, at talagang nakita natin sa kamera kung gaano katibay yung ebidensya, talagang malaki ang posibilidad na ito pong si Sara Duterte, wag lang maging bias mga kababayan, ito mga senator judge, may impeach po talaga yan. May impeach talaga yan mga kababayan. At lalo na, kung hindi tutugma yung naandudo sa box na kulay green na ibinigay ng Kamara dyan po sa Senado, yung income tax return ng mga Duterte. Kung hindi tutugma yun sa kinikita nila at dun sa laman ng salin, isa lang ibig sabihin yan. May hocus-pocus yan mga kababayan at yan ay isang patunay para ma-impeach ang ating Vice Presidente. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.